Magandang araw po sa lahat. Ako po si Pastor Juni ng May Brothers Keeper. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ako po ay makapagsalita sa inyong harapan at makapagbigay po ng konting encouragement sa ating pong buhay-buhay. Sa araw pong ito, ang ating pag-uusapan ay yung pag-alam natin sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Siguro marahil ilan sa atin, iniisip ano nga ba yung mga bagay na dapat nating gawin, lugar o pagkakataon na dapat nating patunguhan. Ilan sa atin ay patuloy na sinasaliksik. At may pagkakataon po sa buhay natin na meron tayong nagawa na hindi naman natin nais gawin, ngunit nangyari. Ito ba'y kalooban ng Panginoon para sa atin? Ito yung mga kataga o mga katanungan ng karamihan sa atin. Why these things happen in our life. And we sometimes ask God or question the authority of God in our life. Pero sa araw pong ito, nais ko pong ipaalala sa atin ang sinasabi po ng aklat ng Jeremiah 29:11-13. Ang sabi po rito ng Panginoon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Napakaganda po na paalala ng Panginoon sa atin. Na dito sinasabi niya, alam niya kung ano yung plano niya para sa iyo. Alam niya kung ano yung plano niya para sa buhay ko. Plano na tayo ay bigyan ng mabuting buhay. Hindi po kahirapan, hindi po pagdurusa. Plano para po magkaroon tayo ng pag-asa sa ating bukas. Ito ay magaganap at mangyayari sa ating buhay if we will just call to Him and if we will learn to bend our knees and pray before Him. Sa pagtawag natin sa Panginoon, siya po ay lalapit sa atin. Sa atin po na paghingi ng tulong sa ating mga panalangin, siya po ay nakikinig. Kaibigan, marahil para sa atin, ang tanong natin, paano ko ba malalaman na ito yung nais ng Panginoon para sa buhay ko? Paano ko ba malalaman na itong buhay na aking pinatutunguhan ang tama para sa akin? Siguro nag-iisip tayo na ano yung dapat mong gawin? Ano yung dapat kong tahakin? Alam niyo po ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin, tayo ay mabigyan ng buhay na maayos, mabuti, no? Buhay na patuloy andon yung protection niya, andon yung prosperity, andon yung pag-asa. Ito ang nais ng Panginoon sa bawat anak niya. Kaya sa gantong buhay, paano ba natin makikita o mararating? O, saan ba tayo pupunta para tahakin ang landas na ito sa kabutihan ng buhay? Nais ko pong i-share sa inyo ang sinasabi ng Proverbs 19:21. You can make many plans, but it is the Lord's purpose will prevail. Marami sa plano natin para sa ating buhay na ating ninanais. Marami tayong pangarap, marami tayong gusto sa buhay dito sa mundong ibabaw. Pero let me tell you this, the plan and purpose of God in your life will prevail. O mabuti man ang kalusugan mo, may sakit ka man, o ano man ang nagaganap sa buhay mo ngayon. Kaibigan, kapatid, ang sabi ng Panginoon, ang plano niya ang magaganap para sa iyo. Bakit nga ba tayo nalilihis ng landas? Bakit nga ba tayo hindi makatahak sa tamang direksyon? Kasi po, ang katotohanan na tayo po ay palagi kumukonforme kung ano ang sistema ng mundo. Kung ano yung uso, kung ano yung bago, kung ano yung madalas o ginagawa ng karamihan, doon tayo nakikiayon.
Pero napakalinaw po na ang paalala ni Apostle Paul sa mga taga-Roma na dapat tayo ay hindi nagko-conform kung anong meron dito sa mundo. But sabi niya, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. No, that by testing, you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Alam niyo po, yung realidad ng buhay natin. Dahil nais natin na sumunod na lang sa agos ng mundo, sa agos po ng mga pangyayari sa buhay, nagiging katulad na tayo ng mundong ito. Ang sistema ng mundo ang ating ginagalawan palagi. But you know, God is testing us, God is putting us on a test for us to discern kung ito ba talaga yung para sa iyo. Kung ito ba yung nais ng Panginoon para sa iyo. God put you on a hot seat for you to evaluate and realize, am I on the right track? Ibigan, para po mas lubos nating makita kung ano ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Ang unang-una mong dapat gawin ay ang pagbabasa ng Biblia. No, read the Bible and learn to pray before God. Bakit po? Again, mula po kay Apostle Paul, ito ang paalala niya kay Timothy. Ang sabi niya, all scripture is inspired by God and it is used to teach us. Ganun po kahalaga ang Biblia. This will teach us in the way na dapat natin puntahan. No, ang Biblia po ay nagtuturo sa atin kung ano yung tama sa mali, kung ano yung nararapat at karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. And to continue with, sabi rito, and to make us realize what is wrong in our life. You know, in reading the Bible, you will learn and you will realize there is something wrong in my doings. There is something wrong in my life. Ito po yung check and balance ng buhay natin. Ito po yung reviewer natin. Kung tama pa ba yung direksyon na ginagawa natin. Kaya po napakalaga. No? Ang sabi ng Biblia, ng ating binabasang verse, it corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Mga kaibigan, sa araw pong ito, alam ko minsan dumadating sa buhay natin na bakit ganito ang nagaganap sa buhay ko? Pilit ko namang ginagawa ang tama. Pilit ko namang inaayos ang aking araw-araw na activities. Pero bakit napakagulo? Kaibigan, this is the right time for you to open your Bible. It is the time for you to see and realize ano ang mali at pagkukulang natin. Hindi po ako exempted. Bawat isa sa atin, nagkakaroon po tayo ng mga maling hakbang sa buhay. Pero kung babalik tayo sa Biblia, the Word of God, this will teach us kung ano yung mali at ano yung tama. This will correct us doon sa mga activity o sa mga hakbang na ginawa natin. Now, this will make us, encourage us tonight na if there is something wrong right now, it's not yet too late. Oras na para bumalik ka sa salita ng Panginoon para pag-aralan mo ano yung mali sa buhay mo. At sa huling pagkakataon naman, nais ko rin ibahagi sa atin. Una, para malaman natin kung tama yung landas na tinatahak natin, bumalik tayo sa Biblia. Dahil ito ang magtuturo sa atin. At ang pangalawang hakbang, pumunta ka o hanapin mo yung mga tao na merong maka-Diyos na pag-iisip. Sila yung makakatulong sa iyo. Sila yung mag-a-advise sa iyo. It is best that we consult people who believes in God. Yung mga taong maka-Diyos. Kasi they will guide you the lawful and righteous way of life. Alam ko naman po, ang bawat isa sa atin may mga kaibigan at kakilala na sila na pwedeng mag-advise sa atin ng mga bagay patungkol sa buhay at lalo na patungkol sa Panginoon. And let me share to you this verse, Proverbs 19:20.
Get all the advices and instruction you can so you will be wise the rest of your life. Hindi ko alam kung ilang taon ka na ngayon sa serbisyo. Hindi ko rin alam kung ilang taon ka na ngayon sa iyong buhay na pamamalagi dito sa mundo. At hindi ko alam kung kailan ka nagsimula magsaliksik o maghanap ng mga tao na magbibigay sa iyo ng mga payo. Mga payo patungkol sa buhay na tama sa harapan ng Panginoon. You read the Bible for you to know what is right and wrong, for you to be corrected doon sa mga maling ginagawa natin at mga pagkakamali natin. And then, the second step is to seek godly counsel. Sit with them, ask them, learn from them. These people will guide you. Huwag po tayo na pumunta sa mga kaibigan na ang alam ituro sa atin ay yung mga mabobote. Ang boteng usapan. Para saan? Para maglango sa alak at umuwi na lasing na magkakos ng pag-aaway sa ating tahanan? If there is something wrong that you feel right now in your heart, if there is something wrong happening in your relationship with your family, first step, bend your knees and pray. Search the Bible, ask God for guidance, learn from it, and you will be corrected by the Word of God. And then go to people who are godly to encourage you, to journey with you, para magpatuloy ka sa tamang buhay at sa tamang landas. Dito po sa gantong pamamaraan ng patuloy na panalangin, pagbabasa ng Biblia, at pagkikipag-usap sa mga taong makadiyos, dito makikita natin ano ba yung direksyon na nais ng Diyos na tahakin. Kaibigan, pagpalain ka.